July 28, marami pala akong nakikitang mga questions na sobrang sarap sagutin kasi medyo advanced din talaga siya. Pero I think naubusan tayo ng time. So ngayon, meron tayong chance na masagot lahat ng mga katanungan na yan. So, meron kasi tayo iba't ibang types ng intermediate traders. Meron yung mga marunong sa technical, pero ayun nga, hindi pa masyadong okay yung trading psychology nila, pero meron silang edge. Meron naman yung mga intermediate traders na, so hindi ko kasi alam kung newbie ba yung mga nagsistrategy hop, yung hindi pa talaga masyadong hasa magbasa ng mga charts. Pero sige, sagutin natin yung tanong na yun. Pinaka-usual talaga is kapag nagkakaroon ka ng mga sunod-sunod na either wins or mga losses. Kasi kahit na gano'n ka pro or kahit beginner ka, kapag nagkaroon ka ng mga sunod-sunod na mga wins, eh malaki talaga yung chance na maging overconfident ka. Pwede mo iangat yung mga risk mo. And pwede mangyari dyan is kapag inangat natin yung mga risk natin is pag dumating yung point na natalo tayo, eh baka nasayang lang yung mga sunod-sunod na mga wins natin dahil nga masyado tayong overconfident tapos tinaasan natin yung risk natin. And usually naman kapag nagiging overconfident tayo, dyan din tayo medyo, okay, so hindi ko lang alam sa iba, pero usual na nakikita ko sa mga students is nagre-relax talaga, no? Kapag nagre-relax sila, ang nangyayari is feeling nila sobrang gamay na nila yung forex. Hindi na sila masyado nagiging meticulous. And ang pinaka nangyayari is di na rin sila masyado naghahanap ng ways kung paano pwede pa mas ma-improve yung mga trades nila. Kasi sunod-sunod panalo mo eh. Kaya nga di ba ang sinasabi nila is kapag yung mga challenging phase talaga, yung mga struggling phase, dyan talaga nagmo-mold into mga malulupit talaga ng mga traders. Lahat ng mga success nanggagaling talaga sa mga struggling phase. Kaya pinaka-suggest ko talaga kapag intermediate, kaya nagkaroon ka ng mga sunod-sunod na wins, tuloy-tuloy mo lang, pero tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang research, tuloy-tuloy pa rin ang pag-analyze meticulously, and make sure na i-review mo ng malupit yung risk management mo. Pwede ka naman magtaas ng risk, pero ang tanong dyan is, bakit ka magtataas ng risk? Pwede ka magtaas ng risk, pero ang tanong dyan is, kailan ba ako magtataas ng risk? Kapag naman sa mga sunod-sunod na talo, ang pinaka-challenge naman doon is, dyan na pwedeng lumabas yung mga negative self-talk katulad ng, hindi pala working yung strategy ko, sayang lahat ng pinag-aralan ko, sayang yung pera ko. So, hindi man natin sinasadya na ganun naisip natin, minsan yung talaga yung lalabas. So, ang tanong is, gano'n ba ka-strong yung mind mo pagdating sa mga yun? Pinakaayaw kasi natin mangyari sa mga traders is mawalan talaga sila ng kumpiyansa sa sarili nila. Mawalan sila ng confidence. Kasi kahit gano'ng katalino yan, pag walang confidence yan, walang mangyayari. Kaya number one na pwede mong gawin kapag ganun is do the work. Backtesting, demo testing, or low risk muna na live trades. Or or number two is yung tinatawag natin end state. Usually kasi kapag nasa anxiety or stress period tayo, naboblur yung utak natin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na mental fog. And kapag meron tayong mental fog, hindi tayo makaisip ng tama. And kapag nag-decide tayo sa times na stress tayo, may anxiety tayo, hindi magiging maganda yung mga desisyon natin sa buhay. Pwede mag-quit tayo. Pwede tayo magkaroon tayo ng grass is greener mentality, di ba? Nagkakaroon tayo ng shiny object syndrome. Pwedeng mag-quit ka totally at bumalik na lang sa work mo at mawalan ka na lang mismo ng pangarap. Yun yung mga ayaw natin mangyari. So make sure again, end state tayo. Ano ba yung pinaka-goals mo? Ano ba yung future na maganda na nakikita mo sa sarili mo? I-remind mo lang yung sarili mo nun. Para kapag maganda yung state mo, magiging healthy lahat ng decisions. And therefore, magiging healthy ka. Healthy yung mind mo, healthy lahat ng decisions mo. So, usually kasi ng mga profitable traders, I assume na sobrang dami na experience sa market. No? Isa pang challenge dyan is kapag full-time trader ka, tapos may mga naka-rely sa'yo, may family ka, may mga bills to pay ka. So, nag-a-add din yan sa pressure o tinatawag natin na mental fatigue. Kapag tumatanda kasi tayo, mas lalo nagiging complex ang buhay. Pwedeng pressure or stress from our family, di ba? Lalo na pag may mga anak tayo, kailangan natin mag-perform sa kanila. Kapag meron din tayong, ito pa, lalo na to, kapag meron kang isa pang work, bukod sa forex trading, may business ka, may side hustle ka, or may work ka, malaki rin talaga yung pwedeng makontribute niyan sa pagkakaroon mo ng tinatawag na mental fatigue. So, ang di alam kasi ng karamihan ng mga traders is
Kung gusto mo talaga maging sobrang profitable na trader na kumita ka talaga ng 6-7 figures per month, kailangan yung buong lifestyle mo papunta dun sa magandang pagte-trade mo or pag-a-analyze mo or pag nandun ka na sa harap ng mga charts. Hindi pwedeng magpupuyat ka or maglasing ka, to be exaggerated, buong araw ka magko-computer, tapos marami kang ginawa na physically na hindi gano'n ka-healthy, tapos marami kang mga pinagsasabay-sabay na task, may mga isip kang problema. Kapag lahat ng yon meron ka, tapos New York session sa gabi, kailangan mo mag-trade, hindi ka talaga makapag-trade ng maayos. So, ang kailangan mong gawin is, isipin mo kung paano ka makapag-perform ng sobrang lupit every 8 p.m. Let's say singer ka. Hindi naman pwedeng sa umaga or sa hapon magsisigaw ka kung ano mang makakapagpapagod sa boses mo. Yung ibang mga singers, hindi talaga nagsasalita for 2 days for their concert. Or let's say, athlete ka, may game ka sa gabi. Hindi naman pwedeng late ka matutulog, tapos late ka gigising, tapos hindi ka kakain ng maayos, tapos ang dami mo kailangan gawin, tapos sa gabi kailangan mo mag-perform. Hindi ganun. Kaya dyan nagsisimula yung mga morning rituals. Diba? Kasi kailangan talaga sobrang 100% yung utak natin kapag nagpe-perform tayo. Diyan din nanggagaling yung mga tinatawag natin na dopamine, di ba? So, hindi pwede na mag-video games ka lang basta-basta ng 6 na oras bago mag 8 p.m., di ba? So, parang sa pagiging athlete din, may warm-up din bago mag 8 p.m. May pagre-ready rin bago mag 8 p.m. At buong buhay mo, doon talaga naka-revolve around doon sa trading time mo. Again, this trading journey, if gusto mo talaga may sobrang lupit, kumita ng 6-7 figures per month, hindi siya ganon kadali. Yes, it could only take you 30 minutes a day, pero gano'n ka ba ka-sharp? Gano'n ka ba kalupit dun sa 30 minutes na yun? And gano'n ka nakarami experience mo para makapag-decide ka dun sa 30 minutes na yun? And then, ito pa, yung pagtaas ng lifestyle. Grabe yan. Kung yung dati expenses mo, 30K per month, tapos kumita ka ng 50-100, sobrang okay ka na ron. Problema ng iba is nagtataas sila ng lifestyle. Bumibili sila ng mas malaking bahay, and then bumibili sila ng mas magandang kotse, and then syempre sumasabay din yung family niya ron, mas madalas silang lumalabas, mas madalas sila nag-grab food. Okay din naman yun. Kaya lang, ang problema, kung let's say from 100K, nag-500 ka, tapos yung expense mo na 30K or 50K, naging 400K, paano kung dumating yung point na wala kang trade? Kasi walang setup. Or, paano kung dumating yung point na nagta-transition yung market na kailangan mo munang mag-observe. Hindi ka muna pwede mag-trade. Anong gagawin mo? So therefore, sobrang laki talaga na factor yung pagtaas ng lifestyle. Yun yung pinaka-ayaw natin. Kasi kapag nape-pressure ang trader na mag-trade dahil kailangan for their bills, dahil meron silang kailangan bayaran, hindi nagiging healthy yun. Kasi nga, ang kailangan mo lang makita dapat chart, strategy mo, intuition mo, and nothing else. Kapag na-sense ng brain mo na may stress, may bills, hahanap at hahanap ng excuse yan para pumasok sa mga trade na hindi naman talaga okay or hindi mo talaga set up. Therefore, ano mangyayari? Pwedeng magsunod-sunod talo mo. Pwedeng magulo yung data mo when it comes to your trading plan. Kasi iba-iba na yung sinusundan mo eh. Minsan pumapasok ka tapos magdadasal ka na lang eh. And pwede rin bigla ka maghahanap ng bagong mga currency pair na hindi ka naman sanay. Tapos yung strategy mo, doon mo ilalagay. Or pwedeng mas dumami yung trades mo. So, lahat ng yan, it shall take time. Pagdami ng trades, pagbago ng currency pair, paggawa ng bagong strategy, it will all take time. So, dapat yan binacktest, dapat yan forward test. Then, lahat yan, dapat nagsisimula muna sa maliit na risk. Kung lahat yan, ginawa mo ng agad-agad kasi kailangan mo ng pera, magugulo yung buong business mo, which is yung forex trading. And pag nagulo yun, unti-unti na magsa-start yung downfall mo unless mahuli mo yung sarili mo. Bigla kang bumalik sa unting expenses, mawala yung pressure mo, mawala yung stress mo, and then, for sure, at some point, maging okay ka ulit. Ang forex trading kasi, sobrang logical niya. Hindi kasi ako naniniwala na merong isang trader na hindi marunong mag-trade na nung nag-trade siya, sobrang lupit ng intuition niya, naging profitable na agad siya. Wala kasing ganun, in my experience. Sa lahat in our 5 years TMT experience,
And in my whole 8 years trading or 7 years experience, lahat talaga nagsisimula sa strategy, sa edge, and dun sa data. Dun talaga lahat magsisimula. Kailangan mo muna ng quantity. Kailangan mo muna ng sobrang daming trades para makita mo na effective ba talaga yung strategy mo o hindi. Kailangan mo ng sobrang daming repetitions. So, yun talaga yung pinaka-first step. Hindi ako naniniwala na galingan mo sa routine mo, galing mo sa mindset mo, tapos maging profitable ka. Hindi siya totoo. Yung pagganda ng routine, yung pagganda ng mindset, lahat yan is advanced talaga. Lahat yan ay yung pag nahanap mo na yung edge mo over the market. Pero sa simula, kailangan talaga ng strategy, kailangan ng edge, and it will take time. Pero sige, punta tayo sa intuition. Alam mo yung meron kang feeling sa isang trade na okay naman pasok sa strategy mo, pasok sa setup mo, pero ayaw mo siyang i-take. Tapos, sobrang lakas ng intuition na yun. And then, ang nangyari pa is tama ka. I believe na hindi yun talaga na gut feel lang or what. I believe na nanggagaling yun sa lahat ng experience mo sa market. Sa 3 years, 5 years experience mo sa market. And usually, meron kang personal relationship with it na sobrang hirap i-quantify ng data. Pero kailangan ng sobrang lupit na self-awareness nito. So, paano mo masasabing gut feel na intuition talaga siya? And paano mo masasabing baka wala ka lang sa mood or what? Kailangan ng sobrang lupit na self-awareness talaga. And usually, mga magagaling dito, sobrang lupit ng self-awareness nila and sobrang lupit ng relationship niya sa sarili niya. So, magandang tanong yan. Marami kasing traders ngayon na nagre-rely sila sa maraming indicators. Yung iba pwede rin mag-rely sa siguro fundamentals, ganyan. Pero ano bang gagawin mo kapag chart lang yung nasa harap mo? Walang price data, kita mo lang yung price action through candlesticks. So, dyan na pumapasok yung sinasabi natin kanina na experience. No? Dati, kapag tumingin ka sa chart, hindi mo pa alam kung uptrend, downtrend. Kailangan mo pa ng EMA. Dati, pag tumingin ka sa chart, kailangan mo munang tingnan ng ganito bago makita yung mga double top, double bottom, or mga head and shoulders. Dati, kailangan mo pa ilabas yung Fibonacci retracement mo para makita mo na pasok talaga to sa golden ratio mo. Pero, as time goes by, hindi mo na kailangan ilabas yun. Hindi mo na kailangan ng mga EMA. Alam mo na kung kailan oversold, overbought. Again, through experience lahat yun. Pero again, lahat ng indicators, lahat ng mga tools na meron si TradingView, lahat ng ginagamit natin sa charts, lahat yun merong reason behind and lahat yun mapupunta supposedly sa foundation mo as a trader. And the reason why pupunta yun as a foundation mo as a forex trader is because alam mo kung bakit mo ginagamit yung mga indicator na yun. Not just because following it blindly. And kung alam mo kung bakit mo ginagamit yun, tapos marami kang experience, kayang-kaya mo mag-trade ng walang kahit anong tools, kundi price lang. Kumbaga, naked charts lang. Para siyang training wheels sa bike. Sa umpisa, kailangan mo yun para mag-build yung confidence mo, para ma-assist ka sa mga kailangan mo. Pero darating yung time na kapag sobrang nasanay ka na, tanggalin mo na yun, hindi mo na kailangan yun. And through experience, hindi mo na siya kailanganin. Pwede rin naman sa pagluluto. So, umpisa, kailangan mo muna i-follow yung recipe. Parang meron kaming yaya sa bahay. Sabi niya, hindi raw siya marunong magluto. Pero, ang ginawa namin, dinala namin siya ng recipe book. Sundan mo lang yan religiously. Ano nangyari? Sinundan niya, okay naman yung mga luto niya, hanggang dumating sa point na meron na siyang ginagawa ng sarili niyang diskarte. And nagugulat kami kasi masarap yung pinalabasan kahit na walang recipe. So, yung mga recipe book, parang yun yung mga tools and indicators. And then yung kapag di mo na kailangan, yun yung experience and intuition. Madalas talaga sa forex trading, yes, there are reasons kung bakit gumagalaw yung market, bakit umangat, bakit bumaba. Ang tanong is, alam mo ba yung lahat ng reasons na yun? May mga times kasi na gusto natin masyadong alamin lahat ng reason. Therefore, gusto natin mag-aral ng mag-aral. Pero ang tanong is, sinusundan ba talaga ng market yung mga inaral natin na reasons na yun palagi? So, syempre, the answer is no. Naalala ko, nagsimula ako sa forex trading journey ko. May time na hindi talaga ako makadecide dahil lahat ng strategy na inaral ko ay nagko-contradict sa isa't isa. Ang malupit niyan, nakadevelop ako ng instinct ng lahat ng strategy na yun. So, for example lang, nakakita ako ng resistance area,
Tapos biglang sa taas nun meron pang trend line na isa. And then Fibonacci golden ratio pala yun and then may mas maganda pa palang area of alignment na Fibonacci ng golden ratio ng higher time frame. So, ang tanong doon is alin talaga yung pinakasusundin mo? Dumating sa point na okay naman talaga yung trading strategy ko pero wala na akong tinitrade sa sobrang dami kong hinahanap na mga confluences. And yun kasi yung pinakasakit kapag masyado kang nag-aaral. Parang feeling mo lahat yung tama dahil inaral mo. Pero ang tanong is, in-apply mo ba talaga siya? And nakita mo yung data na tama ba talaga yung strategy na yun? Kaya ako, naniniwala talaga ako na lahat ng strategy naman talaga effective. Ang tanong is, kung paano mo ba siya gagamitin? Kasi malalaman mo siya kung paano mo talaga siya gagamitin through backtesting, through data talaga. Ito, very basic. Ano may mas magandang trend line? 2 touches ba? 3 touches? Pag nag-3 touches ba, mas malaki ba yung chance na sundan niya? Or pag 2 touches, mas malaki yung chance na pag ganun sa 3rd touch, susundan pa rin niya. So, ibig sabihin, marami talagang ways para gamitin ang iba't ibang strategy, pero magiging helpful ba siya dun sa'yo? So again, malaman mo lang siya kung helpful yun sa'yo kung binaktest mo talaga. Alam mo yung meron kang dalawang kaibigan na nagsisiraan. Si kaibigan 1, sinisiraan niya si kaibigan 2. Si kaibigan 2, sinisiraan niya sa kaibigan 1. At kapag nandun kasi kay kaibigan 1, sabihin natin si Pedro, si Kaloy, sabi ni Kaloy, yan si Kaloy, nako, hindi talaga okay na tao yan. Kasi niloko ko niya, ganyan. Ganyan. Tapos, ano, grabe si Kaloy, grabe siya, grabe, ayoko na sa kanya. Pero pag ganun mo pumunta kay Kaloy, makikita mo yung side niya, grabe talaga si Pedro, niloko ko. Hindi sinabi sa akin, talaga? Sabi niya sa akin, hindi ganun. Grabe naman pala yun talaga si Pedro. So ngayon, ang nangyayari is, sino ba talaga yung kakampihan mo? Nalilito ka. Kasi every time na nandun ka kay Pedro ka. Kung nandun ka kay Kaloy ka. Same lang din yan with strategy. Sobrang malilito ka sa buhay mo. 'Di ba? Yung mga instinct mo, magugulo talaga kung dalawa lagi yung pinapakinggan mo. For example, si strategy 1, ito support resistance. Si strategy 2, FVG. FVG? Sino ba talaga sundan ko? Support resistance o si FVG? Sige. Since naaral ko FVG, pagsasamahin ko na lang, lalong nagulo. 'Di ba? So, ano dapat yung pwede mong gawin? Support resistance, i-backtest mo. Do the work. Si FVG, i-backtest mo. Do the work. Ngayon, malalaman mo kung ano yung nag-work na strategy para sa'yo. Kasi sabi nito, ni Guru 1, FVG. Sabi ni Guru 2, support resistance. Ano malaman sino? Ikaw gumawa. Hindi pwedeng i-follow mo lang sila blindly. Kailangan gawin mo yung work mo. Kasi again, hindi necessarily na pwedeng mag-work yun pareho, pero ang tanong, ano ba talaga yung mag-work para sa'yo? Saan ka ba talaga merong malupit na reflex na FVG ba or support resistance? Malaman mo yun through backtesting and experience and forward testing. Everything is about data. Hindi pwedeng may sinabi lang yung isa, gagawin mo na. So, doon nasisira yung instinct ng mga traders or yung intuition nila. Sobrang daming inaaral. Usually, nangyayari pa rin sa akin yan. Lalo na pag meron ako nakikita na bagong mga trader na malulupit, na syempre, gusto ko rin aralin yung strategy nila kasi syempre gusto natin mag-grow and everything. Pero, ginagawa ko lang yun para sa mga students ko, para alam ko yung kahit anong strategy na ginagawa nila. Pero ang tanong is, ano ba yung makakatulong sa'yo? Makakatulong sa'yo is kung i-backtest mo. And kapag maganda yung win rate, yun ang mag-work para sa'yo. So, salamat pala ng marami sa mga nagtanong ng questions na yan. Hopefully, nakatulong sa'yo yung mga sagot ko. And if may mga questions pa kayo, comment nyo lang lahat yan. Try natin sagutin isa-isa. And isa palang question na lagi akong tinatanong is about brokers. Ano ba talaga brokers yung mag-work para sa akin? So, if yun yung tanong mo, panoorin mo tong video na to.